Exacto. Okay. Hi, good evening. Hello. Hi. Ay, talaga. Hi. Ano yung naging influence ni FPJ sa'yo? Sa akin, definitely, hinahangaan ko siya sa pagkakakilala ko sa kanya bilang artista at bilang tao. Dalawa eh. Siyempre, bilang artista, ang tingin mo sa kanya nung bata ka, lalong-lalo na nung bata ako, sabi ko nga kasi, nakilala ko si FPJ through my lola. Hindi personal kasi sabi ko nga, ang lola ko nag-influence sa akin manood ng mga Tagalog na pelikula. Sabi ko, nung bata kasi ako, dalawang taong hinahangaan ng lola ko eh. Si Nora Honor sa si FPJ. Basta dalawa yun. Every time na may pelikula sa FPJ, si Nora, manonood kami ng sine. Or manonood kami ng TV sa bahay. And then, nung bata ako, dahil syempre, nahihilig ka sa action, ang tingin ko sa kanya, superhero. Kumbaga sa international, siya si Superman. Kasi di ba, every time na gumagawa sa FPJ ng mga pelikula, siya ang ating tagapagligtas. Di ba? Tayo lang naman na may panday, di ba? Kung sila may Superman, Captain America, meron tayong panday. And then yun, syempre habang lumalaki ako, habang nagbibinata, hindi mo maiiwasan na nakikilala mo yung pagkatao ni FPJ, yung bulong-bulong na naririnig mo na parang siya yung talagang tumutulong sa kapwa, siya yung tipong artista na parang tumutulong yan pero hindi niya pinagsasabi kahit kanino. Nakita mo yung pagiging makatao niya, hindi lang sa mga katrabaho niya, kundi pati sa mga normal na tao. Kumbaga para sa akin, napakamagandang halimbawa niya sa lahat ng mga kabataan, sa ating mga Pilipino. On my part, kung bakit niya ako na-influensyahan, sa akin, in-example ko na nga lang, isa lang kasi ako sa social media, isa lang meron ako Instagram lang. Napaka-careful ko mag-post ng kahit ano, whatever comment or kung ano man sasabihin ko. Kasi para sa akin, bilang artista, napakalaki ng responsibilidad ko sa aking mga manonood, sa mga taong humahanga sa akin, sa mga taong umiidolo sa akin. Kasi kung ano yung ilalagay ko dyan, ano ipapakita ko dyan, yun ang iisipin nila na tama, maganda, at uso. Kasi, di ba, aminin na natin, mas may time ngayon ng mga kabataan sa mga cellphone, sa mga iPad, sa computers, kaysa makinig o makipagkwentuhan sa mga magulang nila. Pag nagkamali ako na nilagay dyan, maaaring mai-influensyahan ko pa sila sa hindi magandang pamamaraan. Kaya para sa akin, sabi ko nga, nung bata ako, napakaganda ng influensyang ibinigay sa akin ni PJ na parang dapat ang tao, dapat ganito. Dapat kung meron ka, tumutulong ka. Dapat kung may magagawa ka para sa kapwa mo, gawin mo. And then ako, sa personal ko, yun ang inaano ko, yun yung naging ano niya sa akin, naging influensya niya sa akin na, para sa akin, napakalaki ng responsibilidad ko sa aking mga manonood. Kaya sa bawat ginagawa ko, pinag-iisipan ko siya muna mabuti bago ko gawin. Kasi, sabi ko nga, ayoko makasira. Ang gusto ko sana, makatulong kahit paano. Kahit sa simpleng pamamaraan lang. Kahit sa ganung pamamaraan lang. Ayun po. Very well said. How would you love to follow the legacy of FPJ? Lahat naman siguro ng artista, sabi ko nga, not totally for the action, mga action na pelikula o teleserye. Lahat ng tao, syempre, gusto sana, ako sabi ko nga, hindi ko hinahangad na maging na yumaman na sobra o maging sobrang sikat. Ang hinahangad ko lang, na sana balang araw, alam mo yung manatili man lang sa'yo na tumanda ka o mawala ka sa industriya nito, na may respeto sa'yo yung mga katrabaho mo at mga manonood sa'yo. Kasi parang sa akin, yun na yung kayamanan eh. Yun na yung may iwan ko sa pamilya ko na kapag binanggit yung pangalan ko, taas noon na proud sila na may maganda kang iniwan sa kanila. Maaaring hindi pera o kayamanan, pero may iwan mong pangalan para sa kanila. Which is, para sa akin, yun yung naiwan ni FPJ sa ating lahat. Kapag sinabi mo sa FPJ, di ba, siguro naman walang magdi-disagree sa akin na lahat tayo nire-respeto siya dahil napakaganda ng iniwan niya sa ating imahe. Ayun po. Question pa po. Among the films of FPJ, bakit yung Ang Probinsyano yung napili ka? Kasi, sabi ko nga, nung umpisa, may ginagawa talaga kaming ibang kwento na para sa soap opera na gagawin ko this year. Sabi sa amin ni Ma'am Charo Santos na parang sana bigyan natin ng atensyon o ng panahon na gawa naman natin ng tribute ng ating mga kapulisan. Yung bigyan naman natin ng pansin
na tulungan natin ibalik yung pagmamahal nga na sinasabi po nila na sana tulungan natin na may balik yung tiwala ng mga tao sa pulis. Sana Coco, ang gawin natin is yung tungkol sa kwento sa buhay ng pulis. And then yun, nag-iisip kami, nag-aaral kami anong magandang kwento na pwede namin gawin para sa soap opera na proyekto namin. And then sa araw, naisip ko lang na parang bakit hindi natin gawin ang probinsyano? Kasi ang daming pelikula na FPJ na pulis siya. Pero sabi ko, nung naisip ko, itong kwentong to, ito yung mas makaka-relate pagdating sa teleserye. Kasi meron siyang twist, mas may ibang dating, may ibang lalim, marami kang pwedeng gawin doon sa kwento niya. Kaya kahit kami, nung ginagawa namin yung kwento niya, hindi namin siya 100% sinunod yung kwento. Kasi pag sabi mo teleserye, marami kang pwedeng idagdag ng mga characters, marami kang pwedeng puntahan ng kwento. Kaya kung mapapanood niyo siya, hindi lahat yung buong kwento nandyan. Kumbaga meron kami mga nilagay para mas mapaganda pa lalo namin yung kwento. Ayun po. Last na. Ano yan? So, yung press announcement ni Maha Salvador bilang part ang probinsyano. She was very elated na pinili mo siya, ganyan. And in fact, she shared na palagi mo daw pinapanood yung Twerk It Like Mine video. So, na-rate na daw ang replay button ng YouTube for Twerk It Like Mine. So, what can you say about that? Honestly, sabi ko nga, sobrang talaga ako na-excite na makatrabaho ulit si Maha. Kasi iba yung ano namin, iba yung tandem namin eh. Either sa camera yan, sa stage yan, pag magkasama kami. Sabi ko, marami akong bagay din na natutunan kay Madge. Lalong-lalo na kapag nag-show kami sa stage, sa maraming tao, siya yung isa sa mga nagpalakas ng confidence ko. Yung nagpabigay sa akin ng kahit... Kasi dati stiff ako eh, at sobrang mahihayin talaga ako. Pero si Madge, siya yung nagturo sa akin na parang nandito tayo para pasayahin yung mga manonood natin, di ba? Iba si Madge pag nag-perform eh. And then, yung sinasabi niya naman sa ASAP, lahat naman kami, buong sa taping naman, nagkagulo naman talaga nung napanood yun. Lahat siguro naman ng kalalakihan. And then, nakaka-impress kasi talagang, una, napakaganda ni Maha, napaka-sexy, napakabait, at napakagaling na artista. Sino ba namang lalaki yung hindi mangangahas o mapanood yung napakagandang talent niya? Sa mall shows ba, mapapatwerk it like mine? Ewan ko, pinaglalaroan niya nga ako every time na nag-mall show kami. Pero nakakatuwa naman kasi sabi ko ngayon yung mga tinuturo sa akin ni Mahay na parang the way na paano mag-entertain. Kasi si Madge, magkaiba kami. Siya performer siya, saka actress. Ako kasi umaarte lang ako eh. Ganun lang yung ano ko eh. And then siya nagdadala sa akin. Actually si Madge nagbibigay sa akin ng light. Nagpapalight sa akin every time na magkasama kami. Iba talaga, iba si Mahay. At iba rin yung chemistry nila, di ba? Oo, iba eh. Maganda yung chemistry nila. Magugulat na lang kayo mag-twerk it like Coco na yan. At eto pa, mahilig mag-twerk it like Miley rin. Walang iba kundi si Professor Joe Bonso. Hello, Ma'am Joe. Sample na lang eh. Sample? Congratulations ko. Thank you po. Marami akong tanong pero malayo na dun sa Twerk It Like Miley. Oo. Siguro, una po, paano niyo na po nakikita yung sarili ngayon bilang tao? Simula nung nag-umpisa kayo, kung si FPJ sa teleserye mo ay ang probinsyano. Ano si Coco noon? Ano siya? Isa siyang ang blank. At ano siya ngayon? Ang blank. Parang hindi. Nung araw kasi, wala eh, sobrang ano eh, simple lang kasi ako eh, na siguro mas nagkaka-confidence lang ako this time ng konti kasi parang siguro yung mga worries ko, yung mga takot ko kahit paano na napaglalap. Ngayon, nakakapagsalita na ako ng ganito sa press, sa inyo po. Di ba para, kasi dati talaga hindi. Every time na may ganito akong may press ko na whatever, nanginginig ako. So, isa kang ang mahiyain. Ang mahiya, ang torpit mahiyain. Yan siguro. Ngayon, isa ka ng ano? Hindi. Isa na ako ano ba? Hindi ko po alam eh. Hindi, siguro sabi ko nga. Siguro, I'll give you an idea. Okay.
on my point of view Opo. pa lang po, pagkakilala ko po sa inyo, katulad ng mga kaibigan ko, mga kakilala ko, ay isang aktor na nagpapakita ng realidad mula sa mga pelikulang nagawa mo sa indie film. Binigyan ka ng respeto ng lahat ng tao dahil pinapakita mo yung hindi kayang ipakita ng iba. Tapos, doon nila nakita kung paano ang Pilipino na tunay sa indie film. And then you've gone to mainstream, you're already here. You're already that primetime king. Nandito ka na sa, iniidolo ka na, pati ng mga bata, at saka ng mga lahat kilala ka na. Oo. Ang pagkakilala ng tao sa iyo, bukod sa isang ang mahiyain, hindi ka na ang mahiyain ngayon. Tatanggapin mo ba ang isa ka ng ang veteranong aktor? Tinatanggap mo naman yung iyong titulong primetime king. Actually po, syempre nakaka-proud. Syempre napakasarap po sa pakiramdam nun. Pero sabi ko nga po, ayoko siyang ilagay sa ulo ko. Ayoko siyang kasi para po sa akin kasi kung ano ko dati nung nasa indie po ako, ganun pa rin po ako sa ngayon. Basta ang alam ko lang po, sabi ko nga, nandito po ako para magtrabaho. Nagtatrabaho po ako para sa pamilya ko at sa future ko. And then, kung ano man po yung obligasyon ko o ano man po yung sinasabi ko nga po na parang meron kaakibat na malaking obligasyon ako sa mga manonood, nire-respeto ko po yun. Kaya sabi ko nga, this time, nagiging mapili ako sa bawat proyektong ginagampanan ko, sa bawat role na ginagampanan ko, kasi yun yung nakikita sa akin ng mga kabataan, lalo-lalo na po ng mga kabataan ngayon. Na parang sabi ko nga, kung meron ako may share sa kanila, siguro yung bawat character na ginagampanan ko, yun yung may iwan sa kanila na magandang alaala at sana maging inspirasyon pa nila ako sa mga character na ginagampanan ko. At gusto ko sana, lagi ko nga sinasabi, dumadaldal na ako, ito na. Lagi ko po nga sinasabi na parang, kasi from dati po, wala naman talaga, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumanta, ang liit ko, hindi naman ang kagwapuan, wala akong makita talagang posibilidad para maging artista po ako. Pero sabi ko nga, isa lang ang determinasyon na pumasok po sa akin kung ba't naglakas loob ako pumarap to. Gusto kong kumita kahit papano kasi yun yung paraan para makatulong ako sa lola ko at makapagtapos po ako ng pag-aaral. At yun yung magiging daan para matulungan ko yung pamilya ko. Ganun kasimple lang po. Tapos nung nandito na po ako, syempre ang daming pagsubok, maraming mga bagay na hindi naman lahat ng direktor nagugustuhan ka, hindi naman lahat ng trabaho mo okay agad. Step by step, sabi ko tinanggap ko lahat yan, lahat ng panlalait, mura. Pero sabi ko nga, maaaring hindi ako pinakamagaling na artista. Pero sabi ko nga, siguro, ako yung pinaka-disiplinado. Kasi yun yung panlaban ko eh. Sabi ko nga, yung right attitude sa trabaho ito. Kasi maaaring napakagaling mo nga, pero kung wala ka namang tamang attitude para sa trabaho ito, later on masisira ka rin. Pero kung meron kang right attitude, kahit hindi ka ganun kagaling na artista, mananatili ka dito. Kasi magugustuhan ka ng mga kasama mo. At yung pag-arte, para sa akin, natututunan po yan later on. Yun po. Sa ngayong panahon na ba, malawak na ang pagkakaunawa mo sa mga bagay na hindi mo naiintindihan kung bakit hindi na mahal ng Pilipino ang kapwa Pilipino? Po ulit. Ikot din ako dun eh. Sorry po. Ulit po. Sa ngayon po, malawak na bang pagkakaunawa nyo sa mga hindi nyo naiintindihan kung bakit hindi mahal ng Pilipino ang Pilipino? Ako po, honestly, para sa akin po, naniniwala ako na mahal ng Pilipino ang kapwa niya Pilipino. Nagkakataon lang po siguro sa hindi kagandahan ng ekonomiya natin, nagkakaroon tayo ng, yun yung sinasabi nila, di ba? Nagkakaroon tayo ng unahan sa oportunidad. Nag-uunahan tayo sa kung anong opportunity na maaaring meron yung iba. Pero dahil nga gutom tayo, dahil nga po hirap tayo, minsan, kahit hindi po atin, pipilitin natin kunin yan para mag-survive. Pero kasi po, ba't ko nasasabi po ito? Kasi po nagtrabaho po ako sa abroad. And then nakita ko na po, na halos lahat ng mga Pilipino may talent. Kasi naranasan ko po lumaban nung nag-i-indie po ako, lagi po ako sa mga iba't ibang film festival. Nakikita ko kung gaano tayo ka-talented kumpara po sa iba. Hindi ko naman po minamalit yung iba. Pero sa maliit na halaga na budget natin, na nanalo tayo sa mga malalaking
festival abroad. Nung nagtrabaho po ako sa abroad, marami tayong